really flies very fast. I remember nung kinasal kami ni Pastor, 1993. That was January 30, 1993. And after 3 months na aming kasal, the president of our company, Barclay, Pastor Joey Bonifacio, prophesied. He laid his hand upon me and he prophesied that I will be a leader of leaders and I will extend the tent. 10 years after, 2003, actually our anniversary is January 5, not April or March. It's January 5, 2003 when we started our first ministry. But 2002, nag-start muna yon sa Bible study sa bahay. Maraming taong dumating. Puno-puno yung bahay. But as Sundays goes by, pabawas ng pabawas. Parang kung titignan natin, nakakalungkot. The right timing of the Lord comes. Sinabi na sa amin, mag-open na kayo ng church. And that is in Villaverde. January 30, 2003. We started the ministry with a couple, family of Ubas and their children and my children, our children. So doon lang nag-start. But on the day na yun yung nangyari, nag-declare si Pastor Jojo, we will stay in this place, row house, for just 1 year. And after that, we will start or we will look a bigger place for our church. That's the start of the Dunamis Church, and the Lord bless Dunamis very much. Nakita ko kung paano kumilos ng Panginoon. Bawat taon, ang Diyos talaga nagpo-prosper, nagbibigay lagi ng panibagong bagay. Nagkakaroon kami lagi ng building, nagkakaroon kami ulit ng church. Kaya doon ko nakikita kung paano ang Diyos kumilos sa buhay ni Pastor Jojo. Sa kanyang paglilingkod, naging inspirasyon namin siya pagkat nakikita ko kung paano niya minahal ang God. Kaya naman kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ngayon. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Nakikita ko yung kaluwalhatian ng Panginoon at sa buhay namin bilang isang mananampalataya, alam ko na ang Diyos talagang siya ang tumawag at pumili sa amin. Mabuti na lang mayroon kami pastor mabait at saka nanay kami ng mabait na sa spiritual. Napakabuti lang kasi kami naliligaw, nahanap niya ang tumpak kung saan niya ang mga anak na hinahanap para yung isilong sa kanyang pakpak. Pagkatapos po, kung gaano siya nagtiyaga na sa amin na maging anak niya lingkod, na gaano kami katagal sa kanya. So, ang kabutihan ng Diyos, na napakabait ang Diyos talaga na siya palaging nagbigay sa aming pabor at biyaya. The Lord bless our first building, church, Monday to Friday, siya yung doon namin sa Christian School. Hindi siya naging madali. Sa una, maraming struggle and maraming palitan ng administrasyon. And the Lord, nagbigay siya ulit ng mga tao na makakasama din sa kanyang ubasan. Dati nagsimula siya sa 7 students, ngayon nasa 80 na sila. So marami nang graduate sa school, iba't ibang university na sila napunta. So glory to God kasi na doon yung pagsama ng Panginoon, pag-increase ng mga estudyante, pag-increase din namin ang staff. Salamat sa patuloy ng pagsama ng Panginoon. Yung kasing school doon namin sa Christian School ay ang Lord na nagtatag at isa siya sa ministry ng doon namin sa Christian Church. My mom and my dad started this ministry when I was 6 years old and I'm 5 years old. And I'm 3 years old. And we are just 6, I think, in the children ministry during that time. So after a year, we are now in Danghari. And I think 2005, when Dunamis started, Dunamis Augustine Christian School had a school. God blessed the school, and now we have 80 students, and I'm one of the graduates. Also Jovel, and
contributes to the remaining work. In the school, I would like to thank God for supporting me, 3 of us, in studies. They're in Dunamis of Wisdom Christian School, I'm sorry. So, I'm very grateful that kahit isang year na lang, graduate na rin ako, and still Dunamis of Wisdom Christian School, pinapasalamatan ko rin yung mga staff ko na binigay ni God sa amin. Noong unang dinala ko ng Lord sa Dunamis, nakita ko kagad ang magandang samahan ng bawat miyembro. At dito talaga ako nag-grow spiritually. Dito rin ako natutong maging faithful sa Lord. At dito ko rin na-experience ang abundant blessings ng ating Panginoon Diyos. Kaya since then, hindi na ako umalis sa Dunamis Christian Fellowship. Salamat sa Lord kasi dinala niya ako sa isang lugar na kung saan marunong mag-alaga ng mga miyembro. Dinala niya ako sa isang lugar na kung saan ay ma-develop pa o mag-grow pa ako at magamit ako ng Lord sa iba't ibang ministry. Salamat din sa Lord kasi dito ko rin na-experience kung paano kumilos ang ating Panginoon Diyos. Dito kami talaga binless ng Panginoon. In 2007, according to Pastor, it was not an accident. His car, I remember his red car broke down at near our street in Mary Hall. So when we saw each other, I told him that we were looking for a church. And it was at that time that I've known that he's a pastor. And then he invited us a week after. We were at Victory Christian Fellowship, VCICL. And we started in the small church. And after Victory, it became Gateway Church. And after Gateway Church, now it's Dunamis. Una namin punta nun, practice na music ministry yun. Tapos sumama kami doon and then in-invite kami ni Brother Ansel to attend yung youth fellowship. So pagpupunta namin magkapatid doon ni RV, so unang tao na nakita namin sa labas si Big. So si Big, yung time na yung payat pa si Big. So mga 2005 yun, and then unti-unti nakilala ko si Laura. Nung time na yung pinakalala si Sarang din ni Big. And then, first Sunday namin sa church, hindi ko rin makalimutan kasi nandun kami agad sa stage. So, tumutugtog ka agad kami noon. Kami yung inatasan na magpaawit noon. So, guitarist ako that time. And then, si Big ay bahista. Tapos si Ren, siya yung drummer noon. Si Brother Ansel ay yung, kung daw nagkakamali, worship leader. Naging saksi kami sa mga pagbabago sa church. Tulad nung sumula sa maliit na building hanggang sa lumaki yung nagkaroon tayo ng mas malaking building hanggang sa pagkakaroon ng Dunamis School of Wisdom Christian School hanggang sa ngayon nandito na tayo sa mas malaking building. Pasabay ng pagbabago ng pangalan ng church, nakita rin namin yung pag-bless ng Panginoon sa iglesia niya. Hindi lamang sa infrastructure, hindi ganun din sa mga pastoran, kina Pastor Jojo, Ate Belen, kina family, and then ganun din sa ibang mga workers, sa mga members. So isa kami sa mga pinagpala ng Panginoon dahil sa ministeryo ito. At nagpapasalamat din kami sa mga pastors na tumulong, mga kaibigang pastor, Pastor Jim Wood, sa fellowship sa church nila, sa iba pang mga pastor. Ayun nga, katulad ng sinabi ni Pastor Anthony, na yung unang dating ko dito, yung practice nila. Tapos habang nagpa-practice, na-invite na rin po ako ni Pastor Anthony na mag-church. Then, nagustuhan ko talaga yung praise and worship sa church. Talagang nadama ko yung Holy Spirit dito sa church. Napakabuti talagang ginagawa ng Panginoon dito sa hindi lang po sa buhay namin, nakikita din po namin sa buhay ng bawat isa kung paano lumalago sila dito sa church. Natatandaan ko nung
dumadaan dito kami sa Daang Hari. Sabi ko sa asawa ko, one day mag-church tayo. At yung madalas na sinasabi ko sa kanya na one day mag-church tayo diyan sa Victory pa noon. Nung nasimula na makapag-church kami sa Victory, tuloy-tuloy na parang na-magnet kami ng church na to. Dito naranasan namin yung pagbabago ng buhay namin. It was really this church na lumago kami sa aming pananampalataya. Hindi lang sa spiritual lang yung mag-isawa, kundi lumago kami as husband and wife at sa aming pamilya. Napakabuti ng Diyos, meron isang leader namumuno na ang puso ay may pusong katulad ni David na nagmamahal sa Diyos. Napakalaki ng pagbabago ang naganap sa aming buhay, buhat ng kami patuloy na sumunod sa pinag-uutos ng ating Panginoon at siyempre unang-una dahil naging inspirasyon namin ang ating Panginoon at ang ating butihing pastor, ang mag-asawa, kanyang may bahay na si Pastora Belen. Salamat sa Panginoon na palagi siyang nandyan sa pamamagitan ni Pastor at saka ni Pastora Belen na siyang gumabay sa aming spiritual na buhay. Ipapasalamat kami sa Diyos at binigyan niya kami ng spiritual father at saka spiritual mother. Ganoon din, nakita namin ang pagpapala, nakita namin kung paano kami pinag-ingatan ng ating Panginoon. Isang patunay lamang na tingnan niyo po ang aking braso na ako'y na-aksidente. Kumilos ang ating Panginoon, pinag-iingatan niya ako, marami siyang ginawa, pinagaling niya ako. Purihin ang ating Panginoon sa mga himala at pagpapala na tanggap namin na kami mag-asawa at ang aming buong pamilya. Through this ministry, ako po'y lumago at salamat sa Panginoon at dinala niya kami dito sa fellowship na ito. Grabing bless ang binigay niya sa amin. Through school of my child, si Jerome, kundi dahil sa ministry na to, hindi ko kaya kung ako lang makapagpaaral ng bata sa private school. But through this ministry, natulungan nila kung paano ang isang bata ay kaya palang pag-aralin sa magandang klase ng school. Salamat sa school, salamat sa mga namumuno, kay pastor, sa mga leaders ng church na to. Nakaka-amaze din yung ginawa talaga ng Panginoon. Nung time na talagang, kasi hindi namin na-expect dahil yung kasal talaga, hinihiling ko yun sa Panginoon. Pero nung nag-close yung relationship namin sa Panginoon, grabe yung ginawa ng Panginoon. Sabi ni Pastora noon, sabi niya, kailangan daw namin may ikasal kasi syempre Christian na kami, nagsasama kami, tapos hindi pa kami kasal, may dalawa ng anak. So, kailangan talaga namin ikasal. Yung Panginoon talaga yung kumilos sa buhay namin eh. And napakabuti talaga ng Panginoon. Gumawa siya ng paraan. May mga taong sumuporta sa amin na talagang napakabuti rin po nila na patuloy na tumutulong sa amin hanggang ngayon. God given us a new opportunities sa elementary school values education class. Ito po yung nagtuturo tayo sa mga pampublikong eskwelahan. And by the grace of God, 100,000 children knew and received the Lord Jesus Christ. In partnership po sa Child Evangelism Fellowship, nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa malawak kanyang pagkilos na pinili niya po tayo para maging kabahagi nito. As we celebrate this 2015 in our 12 years anniversary, I believe this is a very significant year for every one of us because 12 years is apostolic year. It is apostolic number as I declare in the church that this year 2015 will be a year of great turnaround. It is also our theme for this year that we should dream big and take risks. I'm very thankful to the Lord, and I want to take this opportunity to our members in the church, to all the leaders, the core leaders, and ministry heads, and for their support and dedication, their commitment to support the ministry and their finances and their prayer, and especially serving the Lord unconditionally. To acknowledge our daughter pastors,
from Antipolo, Pastor Johnny, and their members for supporting the Mother Church, and also Pastor Buboy, Sister Lala, and their children, and also the members in Santa Magdalena. Thank you for your support, and also I'm very grateful for the friendship together with Pastor James and Pastor Sharon and all the members of Grace Fellowship in Connecticut. Thank you so much for year after year you supported this ministry. Every year you come here in the Philippines to show your support and commitment to help us in this ministry. Thank you very much, Pastor Jim. I'm very grateful. We are partners in building the kingdom of God. And thank you so much for that. I'd like to thank all the pastors of Lion of Judah for supporting also this ministry. Thank you to my family also in United States who supported us. Jessie Lee, Joseph, Mabig, and Tita Helen. Thank you for your financial support and your commitment also. We really miss you here in the church. Maraming salamat sa inyong lahat. Let's celebrate for this 12-year anniversary. Maraming gagawin ang Diyos na mga dakilang bagay sa ministeryong ito. At I believe that this year we're able to see the demonstrations of God's power. Miracles, signs, and wonder will take place in our ministry. There will be a great revival that will take place sa ministeryong ito. God bless us all.